everyone, if you're tuning in, welcome to Real Talks with Rain and Gio. Ako si Rain. And I'm Gio. Thank you for being here. Whether you're listening habang nagre-review or nagpapahinga, this episode might hit home. Kasi today, we're talking about something na very real para sa ating lahat. Self-concept. Yung tanong na, sino ko talaga ako or enough pa ba ako? Minsan kasi kahit surrounded tayo ng friends or classmates, nakakaramdam tayo ng pressure, confusion, or yung self-doubt. So ngayong episode, kwentuhan lang tayo. Walang judgment, walang lecture, just honest stories from us and from our friends na students din, just like you. And habang nakikinig ka, sana may mapulot ka, whether it's reassurance, realizations, or kahit simpleng same, me too. So tara, let's reflect, let's relate, and maybe let's understand ourselves a little more. Okay, simulan natin sa'yo, Rain. Kasi natatandaan ko nag-open ka tungkol dito. Parang identity crisis, parang ganun. Oo. Grabe kasi ang bigat talaga nito dati. Dati kasi, ako yung tipong estudyante na laging may medal. As in, honor student palagi. Kahit puyat, kahit pagod, basta mataas yung grade, worth it lahat. Alam mo yun, yung parang wala ka ng achievements, yung parang nararamdaman mo wala kang worth. Oo, ganun. Ganun yung pakiramdam ko. Tapos nung dumating na ako sa senior high, biglang hindi na ako yung top student. Hindi na ako honor katulad ng dati. Hindi na ako yung pinupuri. At ang sakit, ang bigat, parang ano nang nangyari sa akin? Nakaka-drain yun na parang yung effort mo, parang alam mo yun, hindi ka pa rin enough, parang naisip mo, ganun. Oo, habang tumatagal, na-realize ko, okay lang pala. Okay lang mapagod. Okay lang na hindi ka maging best palagi. Kasi I'm still trying. I'm still showing up and that's enough. Real. That's so real. Sa mga nakikinig kung feeling nyo na hindi kayo worth it kapag wala kayong award, stop. You're already worth it. Kahit wala kayong recognition, basta totoo ka sa sarili mo, yun lang talaga. Okay na yun. Ikaw nga, Gio. Diba grabe din yung mga hinahandle mong stuff lately, diba? Oo, to be honest, ang hirap talaga minsan pag sabay-sabay yung quizzes, requirements, tapos may family problems ka pa. May times na hindi ko na alam kung saan magsisimula talaga. Struggle still talaga. Pero, na-realize ko, time management is everything. Di mo man ma-perfect, pero pag sinisimulan mo na talagang ayusin yung oras mo kahit papaano, luluwag yan. And more than that, natututo rin akong maging gentle sa sarili ko. True. Hindi tayo robot. Sa mga nakikinig, kung overwhelmed ka, pause ka muna kahit saglit. Di mo kailangang ubusin yung sarili mo para lang masabing productive ka. Yes. Okay, Rain. Alam mo, yung mga tao minsan, iniisip nila na wala lang yan, drawing lang yan, or parang libangan lang yan, ganun. Oo, grabe. Kapag hindi siya academic or productive by society standards, parang wala siyang value. Pero guys, listen to this kwento from our friend Miko. Sobrang ganda. As in, from doodle sa pader to discovering something deeper about himself. Miko, kwento mo nga ulit yun. Alam mo ba man, nung elementary pa lang ako, mahilig na talaga ako mag-drawing. Like legit, pati yung dingding ng bahay namin man, may drawing ng may tinta ng lapis at ballpen na ako rin naman ng may gawa. Galing. Noon, akala ko libangan lang to para sa akin. Pero habang tumatagal, napapansin ko na gumagaling na pala ako. Parang sa akin kasi, natural na lang. Ngayon, ginagamit ko na to sa school, sa mga project and performance tasks. More than that, para express ko ang nararamdaman ko, like minsan, di ko alam kung paano ilabas yung mga nararamdaman ko kahit sobrang bigat na eh. Kaya, ang ginagawa ko na lang, nagdo-drawing na lang ako. Kaya, doon ko na-realize na hindi na lang to hobby para sa akin. Kasi, naging parte na to ng buhay ko eh. Ay, Oo, galing gets, naman. gets. Grabe, ang ganda. Galing sa doodle lang yan to something healing and meaningful. Sobrang nakaka-proud. Oo nga eh. And to anyone out there who has passion, drawing, writing, music, or even gaming, basta kahit don't ever think it is small. It could be the very thing na magpapalalim ng self-understanding mo tulad ni Miko. And kung wala pa kayo doon, okay lang. Enjoy the process. Trust the process. Malay mo, yan pa yung magdadala sa'yo kung saan ka mas makikilala pa. Oo. Ganon. Okay, yung susunod naman medyo hugot, medyo totoo. Rain, alam mo ba yung feeling na ikaw yung nasasaktan tapos ikaw lang yung laging umiintindi? Yes, been there. Nakakapagod din, no? Kaya sobrang nakaka-relate din ako sa kwento ni Gaby. Sinabi ni KD na siya yung taong mataas yung pride. Like, siya na yung mali, siya pa rin yung una nagtataray or nagtatampo. Pero ito na nga, nagkaroon siya ng realization after a falling out with her cousin. Kwento mo nga yun, Gaby. Nung bata pa kami, sobrang close namin ng pinsan ko.
one time, nagkatampuhan kami dahil lang sa mood swings niya. Ako pa rin yung umiintindi, ako yung humahabol, kahit di niya ako pinapansin. Pero dumating sa point na napagod na rin ako. Naisip ko, paano kung ako naman ang hindi kumilos? Kaya ba nila nang wala ako? Ngayon, natutunan ko na hindi kailangan i-beg yung time at attention ng ibang tao. Kasi if they want you to stay, they make an effort to make you feel seen. That hit hard. Sobrang dami siguro sa listeners natin na makaka-relate dyan. Yung tipo, hanggang kailan ako mag-a-adjust? Exactly. At sa mga nakikinig dyan, kung napapagod ka na umintindi, you have the right to rest too. Hindi pwedeng ikaw lang palagi. Relationships go both ways. Di ba? And wag kang matakot na mag-pull back. Kasi minsan, yun yung kailangan mong gawin para makita mo rin kung sino talaga yung willing lumapit sa'yo. True. Yes. So, eto. Medyo mas malalim na usapan, pero sobrang importante. Kasi di ba minsan, kahit anong gawin mo, kahit gano'n ka ka-cheap or ka-active, feeling mo may kulang pa rin, di ba? Oo nga, parang ano, kahit anong effort mo, may mga moments talaga na mapapaisip ka kung enough pa ba ako? And minsan yung pressure galing pa sa sarili mo eh. So, we invited two of our friends na willing mag-open up tungkol dyan. Ito si Gian tapos si Ralph. Okay, so let's start with Gian. Go, Gian. Kwento mo na lang sa amin yung pinagdadaanan mo. Okay, so bagang grade 10 ako, sobrang big deal sa akin ang grades. As in, isang mali lang sa quiz, tapos ng araw ko. May times pa talaga na umiyak ako dahil lang sa 89 instead of 90. Ganong level. Grabe. Grabe Gian, ang hirap no. Parang ang bigat lagi. Oo, sobra. Kasi feeling ko that time, pag mataas grade mo, okay ka. Pero pag bumagsak ka, parang failure ka na. So ang ending, sobrang pagod. Lagi akong cramming, stress, tapos halos di na ako natutulog. Oo. And nakaka-drain din yun emotionally, di ba? Yung kahit anong galing mo, kahit anong effort mo, hindi mo pa rin nakikitang enough ka. Totoo. Pero, ayun, dun ko rin unti-unting na-realize na hindi talaga grades ang sukatan ng worth ko. Nung nagsimula akong mag-pray more, parang unti-unting gumaan. Natutunan kong, Lord, ito lang po kaya ako ngayon. Bahala na po kayo. Ang ganda nun eh. Like yung pagbibitawan ng pressure, tapos letting God handle the rest. Yes, as long as I'm doing my best, okay na yun. Hindi ko na kailangan ma-perfect lahat kasi alam kong kahit magkamali ako, hindi ako less as a person. Ang solid nun, Gian. Grabe. Thank you for sharing that. Next naman si Ralph. Bro, ikaw, paano nakapekto yung yung faith mo sa self-concept? Well, dati talaga, sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. As in, lagi kong pinipilit mag-fit in sa mga tao. Pagayahin ko yung mga uso, papakita ko lang yung mga best side ko para matanggap nila ako. I feel you. Parang kailangan mo laging ipackage sarili mo, no? Para magustuhan ka nila. Exactly. Wait lang. Tanggap ako ni Lord kahit ganito ako. Parang maraming pagkakamali, ganyan. Oo. Na-overthink ako. Minsan tamad, but still, mahal pa rin niya ako. Yes. Boom, that's real. So from there, unti-unti akong natuto na hindi ko na kailangan magpanggap. Na kahit hindi ako cool, perfect soldier, or perfect friend, I'm still worthy. Yes. Yes. Totoo. Kasi yung work ko, hindi nakabase sa opinion ng ibang tao. Totoo. Yes. Nakabase siya sa identity ko kay God. Well, that's a hit. Minsan nakala natin, kailangan pa natin patunayan yung sarili natin palagi. Pero, kung sino ka ngayon, flaws and all, that's already enough sa mata ni Lord. Perfect ka na kay Lord. And to everyone listening right now, if you're tired of proving your worth to people, take a step back. Kasi baka makalimutan mo na eh. You were already accepted before you even tried. Diba? Thank you so much, Gian and Ralph. Sobrang dami naming natutunan sa inyo. Hindi lang about faith, kundi about choosing peace, acceptance, and real self-worth. Ang dami nating napag-usapan today, no? Noreen? yes. From academic pressure, relationships, to self-worth, faith, and finding yourself again. Dami. Ang dami nga eh. And kung may natutunan man kayo, sana ito na yon. You're enough, and when you don't feel like it, you are more worth than your grades, your mistakes, or what people think of you. And yung growth, it's never instant. May araw na okay ka, may araw na parang hindi ka kilala ng sarili mo. Pero okay lang yun. You're still growing, you're still becoming. Yeah, so thank you for listening and thanks to our friends who shared their stories. Kung gusto mong mag-share din, send us DM or message. Baka next time, kwento mo naman ang marinig namin. This has been Rain. And Gio, reminding you,
reflect, weep, grow at your own pace. Peace out! Peace out!